It's not about what you own, but who owns you. It's not about who you are in the eyes of people, but who you are in the eyes of God. Pantay-pantay lahat tayo. So dapat bawat tao iginagalang natin. Walang masama na maging makapangyarihan ka. Walang masama na magkaroon ka ng yaman. Walang masama na magkaroon ka ng mga may sinabing kaibigan. Walang masama sa lahat ng yan. Pero ang paalala sa ating first reading in the book of Sirach na ating napakinggan, the higher you get, the more humble you should be. Lahat tayo anak ng Diyos. Pero the question is God pleased with us? Yun ang mahalaga. Saan galing ang karangalan na meron kayo ngayon? Ito ba'y hiningi ninyo? Parangalan niyo ako. Irespeto mo ako. O kusang ibinigay sa inyo? Ito ba ay talagang nasa sa inyo? O parang binili lamang ninyo? Pare-pareho tayong may karapatan na magkaroon ng karangalan. Halimbawa, ang magkaroon ng ikinararangal, malinis na pangalan. Pero dapat ay mag-ingat tayo sa ating mga ginagawang paraan upang magkamit niyan. Para ang minimithi nating karangalan ay hindi mauwi sa kayabangan. Narinig po natin sa ating ebanghelyong napakinggan ang pagpili ng mga place of honor ng mga Pariseo na pinuna ni Kristo. Gusto nila pumwesto sa kabisera upang matanghal, magkaroon ng karangalan sa mata ng karamihan. Ito'y patungkol generally, i-apply na po natin ang diretso sa buhay natin. Sa mga taong ikinakabit ang kanilang karangalan sa kapangyarihang meron sila, sa pera na meron sila, sa achievements na meron sila, sa company, sa mga kasama na meron sila, sa galing nila, sa ganda nila. Mali. Kasi papaano kapag nawala sa atin ang lahat ng ito? Papaano kapag wala ka ng pera, wala ka na sa kapangyarihan, nakalimutan ng mga achievements mo, wala na yung mga bigating kasamahan mo? Papaano kung matanda ka na at mahina na? Paano na ang karangalan mo? At papaano naman yung ibang tao na wala ng mga ito? Dapat ba nilang maramdaman na sila'y napakababa kung ikukumpara sa'yo? Dati may nagtanong sa akin, Father, yung ibang mga pare, mayroong mga letrang idinadagdag sa hulihan ng kanilang pangalan. Halimbawa, PhD, Doctor of Philosophy, STHD, STHL. Yung mga obispo nga, may DD, Doctor of Divinity. Referring syempre sa tinapos nila. Ibang mga pare, may SJ sa hulihan ng pangalan. May SVD, may OP. Referring syempre sa orders na kinabibilangan nila. Kayo po ba, Father, meron? Sa loob-loob ko, pahuhuli ba naman ako? Oo, sabi ko, meron. Di mo na itatanong. Ano po, Father? PL. Ano po yung ibig sabihin ni Father ng PL? Pari lang. Ganun lang kasimple. So, ginagalang po natin yung mga titles, achievements, yung mga grupo na yan. Of course, gusto ko rin ng mga yan. Pero ang punto ng sinabi ko, meron man o wala tayo, dapat okay lang. Dapat ayos lang. Lalo pat kung tayo nagsusumikap naman gumawa ng mga kabutihan. Sapagkat sa totoo lang, ang dapat na maging basihan at ugat ng karangalan natin ay ang pagiging mga anak ng Diyos nating lahat. We are created in the image and likeness of God. Yun ang dapat na pinaka-basic na basihan ng ating karangalan. And so, it's not about what you own, but who owns you. It's not about who you are in the eyes of people, but who you are in the eyes of God that truly matters. Remember what the Bible says. God owns you. Sinabi ng Biblia, you are fearfully and wonderfully made. You are altogether beautiful. You are, as a matter of fact, God's masterpiece. And to top this all, Christ died for you. Yun ang dapat na basihan ng karangalan nating mga tao. At para dito, pantay-pantay lahat tayo. So dapat bawat tao iginagalang natin. Don't get it wrong. Hindi sinasabi na masama yung places of honor. In fact, yung nalagay sa lowest place in the gospel reading, inilagay din siya sa highest place. So walang masama. Walang masama na maging makapangyarihan ka. Walang masama na magkaroon ka ng yaman. Walang masama na magkaroon ka ng mga may sinabing kaibigan. Walang masama sa lahat ng yan. Pero ang paalala sa ating first reading in the book of Sirach na ating napakinggan, the higher you get, the more humble you should be. Tingnan po ninyo,
yung mga building. Pag nakita po ninyong mataas yung building, sinisigurado ko po sa inyo, mas malalim ang pundasyon yan. Tama po ba, engineer? Tama. Kasi hindi po pwedeng, napakataas ng building, mababaw ang pundasyon. Mentras tumataas ang building, sigurado ko po, mas malalim ang pundasyon yan. So parang sa buhay, iaangat ka pa ng Panginoon, walang masama. Dadakilain ka niya, walang masama. Provided na nakikita niya, habang dumadakila ka, mas nagiging down to earth ka, mas madali kang lapitan, mas nagiging generous ka, mas magiging respectful ka, mas nagiging makatao ka, na kahit ang kausap mo ay mas mababa sa'yo. Hindi ka ganyan makipag-usap, kundi ikaw ang nag-a-adjust level sa kanya. Ano kailangan mo? Mas ibe-bless ka niya. Kaya nga ang sabi sa Book of Sirach, habang ikay dinadakila o dumadakila, mas lalo ka pang magpakababa. Sa gayon, it continues. Mas kalulugdan ka ng Panginoon. Lahat tayo anak ng Diyos. Pero the question is God pleased with us? Yun ang mahalaga. Natutuwa ba sa atin ng Diyos? Gusto ba natin nakatuwaan tayo ng Diyos? Taas ang kamay na gustong katawaan ng Diyos. Katuwaan. Yan. Sino pa? Yung iba sa inyo hindi nakatutuwa. Ayun sumagot. Hindi, tama. Lahat tayo. Pero, lahat tayo sigurado. Ayaw din naman nating maging kalaban ang Diyos. So, kapatid, kalabanin mo ng lahat, wag lang ang Diyos. Sabi ni St. Paul, if God is for us, who can be against us? Nothing and no one can beat us if God is for us. Pero kung kakalabanin mo ang Diyos, if God is against us, if God is opposed to us, nako, anything and anyone can easily beat us. And pride makes us an enemy of God. Maliwanag yan sa Bible. 1 Peter 5 verse 5. Clothe yourselves with humility in your dealings with one another. For God bestows His blessing upon the humble, but God opposes the proud. For your information, nag-research tayo kahit pa paano. Yung word na oppose dito, God opposes the proud. Ang pinanggalingan yan ay salitang Griego na hindi ko nababanggitin kasi magkamali ako. Pero ang sense ng salitang Griego ngayon, ang ibig sabihin, assembling forces for a common enemy. Imagine that. Kapag mayabang ka, God will assemble all His forces, all His angels and archangels, His thrones and dominions, all His saints against you. Sige nga, paano ka kalalaban yan? Saan ka pupunta yan? Wala kang mapupuntahan. Wala kang kalaban-laban. At sisiguraduhin ng Panginoon. Ang sabi niya, habang ikay dumadakila, magpakumbaba ka. Sa'yo na magmula. Ikaw na magkusa ka ng magpakumbaba. Kasi kapag hindi ka nagkusang magpakumbaba, siya ang gagawa ng paraan upang ikaw ay bumaba. Napakaraming sipi sa Biblia. Makikita mo yung gigil ng Diyos sa mayabang. Kasi ang taong nagyayabang ay nagiging parang Diyos-Diyosan ng kanyang sariling katauhan. At kapag ang tao naging mayabang, marami siyang magagawang kasamaan. Remember that it was pride that turned Lucifer, that turned angels to devils. Remember, the reason was pride. Why Adam and Eve lost paradise? And so we inherited this fallen nature. Pride is the reason why we have wars. Pride is the reason why we have crimes. Pride is the reason why we have dysfunctional families, broken relationships. Name it, kapatid. Mag-isip ka ng kahit anong kasalanan, lalong-lalo na yung mga mabibigat. May kinalaman ang yabang o pride. Ano sabi ni San Agustin? Pride is the commencement of all sin. Meron akong nabasang poster. Ang nakalagay ay ganito. Pride and sin have one thing in common. Ano yon? Yung middle letter nila. Middle letter ng sin, letter I. Middle letter ng pride, letter I. Because when it comes to pride and sin, myself, me, I, yan lang ang importante. And that is very dangerous. Kapag ang tao iniisip ang sarili niya, marami siyang magagawang hindi maganda. Pero kapag ang tao dininaya ang sarili niya, mas binigyan ng importansya ang iba. Kahit saan, may dadaloy na maraming grasya. Kung magsasakripisyo lamang din ang bawat politiko, ang bawat Pilipino, kung iisipin ng bayan bago sarili, napakaganda magiging bayang ito. Kung magsasakripisyo at magiging selfless lamang ang bawat isa sa pamilya, anuman ang maging problema ng pamilya, makararaos sapagkat bubuhos ang grasya. Meron ako nakilala kamakailan lang. Natouch ako sa istorya. Yung mister niya, si mister, ay nagkasakit ng malubhas sa abroad. Kinakailangang operahan. May 3 anak silang mag-asawa. At sinabi sa kanya yung risk na pwede siyang ma-comatose pagkatapos ng operasyon. So inisip niya, kung iisipin niya yung sarili niya, teka, uwi ako. Ma-comatose man ako. Nasa pamilya ako. Silang mag-aalaga sa akin.
Lalo na ang asawa ko. Pero naisip niya, teka, pag umuwi ako, uubusin ko lang yung pera ng para sa kinabukasan ng mga anak ko. Dito na lang ako. Nagpupumilit yung kanyang asawa, puntahan kita dyan. Wag, mas kailangan ka ng anak natin dalawa. Yun nga. Siguro, doon na talaga papunta eh. Na-comatose siya. Lumipad, papunta sa abroad. Hindi mayaman nito. Ang kanyang asawa, inalagaan siya. Hindi buwan ha? Taon, 2 taon. Iniwan ng kanyang mga anak, pinaalagaan sa mga kamag-anak at nakalaga ng anak ng iba. Para nga naman may matala siya kahit paano sa mga anak nila na naiwan niya. In fairness sa mga anak nila, naging matitino naman, nagkaisip naman, kahit paano wala yung kanilang mga magulang at naiintindihan ang problema ng kanilang pamilya. May mga tumulong sa kanila doon, mga kapwa din mga Pilipino. Very good, mga Bicolano. Tapos yung isa daw na tumulong, nag-testify for them. Kasi alam daw pala nito, nalaman nito, na may malpractice na nagawa yung ospital. Hindi natin alam eh, hindi natin alam. Pero ang buong istorya, ang sabi daw ng nurse na ito, kahit mawala yung lisensya ko, kahit magalit sa akin yung ospital na ito, sige, tetestigo ko para sa mag-asawang ito. Nagtulong-tulong, mga Pilipino, nanalo sa kaso. Naiuwi dito yung kanyang asawa. Bedridden pa rin hanggang ngayon. Pero wala na yung pagkakomatose. Kahit pa paano, nakakakita, nakakaalala na, maganda na yung memorya. Nakakaintindi na. At sagot na ng ospital, if I'm not mistaken, maging ng kumpanya, yung paggamot sa kanyang mister, sa kanyang asawa. At maging sa pag-aaral ng mga anak nila. Hindi na pangit, di ba? Maganda yun, kahit pa paano. Kaysa naman sa nakomatose siya, dito na lamang siya. Di ba? Naubos pa ang kanilang pera. Pero saan nanggaling yung pagdaloy ng biyaya sa kabila ng problema? Siyempre sa Diyos. Pero mas nagbukas ang biyaya the moment that husband and that father to their 3 children thought, paano ang pamilya ko kung maubos ang pera namin dahil sa pagpapagamot ko? The moment that wife thought, paano ang asawa ko walang titingin sa kanya ng kamag-anak niya? Pupunta ako at aalagaan ko siya. The moment their 3 children thought, paano ang mga magulang natin magpakatino tayo, magpakabuti tayo. The moment all those Filipinos thought, lalong-lalo na yung tumistigo, paano yung mag-asawang ito? Tutulong ako. Kapag sarili natin ang ating inisip, maraming pangyayaring masama. Pero kapag naging selfless tayo, dadaloy ang biyaya. At doon mas lulutang ang ating karangalan. Kasi hindi lamang tayo nagiging tunay na mga anak ng Diyos, tumutulad pa tayo sa Diyos who gave up Himself for us. Sa gayon, makikita mo ang tunay na karangalan ng tao. Hindi nga ba? Mag-isip kayo ng taong iniidolo nyo, mataas ang tingin nyo, artista, politiko, makapangyarihan, o kaya mayaman, o kaya magaling sa kung saan. Hinahangaan natin, pinapalakpakan natin, sumisigaw tayo para sa mga idols natin, ginagalang natin. Pero di ba, iba yung paggalang the moment na merong kang malamang magandang ginagawa niya. Yung walang camera, ha? Yung may magsasabi sa'yo at may patunay pa. Maraming pinag-aaral yan, maraming tinutulungan yan, hindi mo alam. Nako, kapag makausap mo yan, hindi mo mararamdaman na iba siya. Level lang kayo, sarap kausap, hindi marunong magalit. Kung magalit man, walang mapangit na mga salitang mamumutawi sa bibig niyan. Napakabuting asawa niyan, napakabuting anak niyan, napakamatiising nanay niyan, napaka-supportive na kapatid niyan, napakabuting tao. Sige nga, kapag nalaman mo yan at nakita mo ang dahilan, kapatid, hindi ka sisigaw, hindi ka papalakpak, pero matitigilan ka at ikaw ay matatouch. Iba yung paggalang mo para sa taong yan. Madodrawn ka towards that person. Sige nga, bakit ba tayo nadodrawn towards these images? Images of Mama Mary, images of all saints. Ito ang isa sa hindi maunawaan kung minsan na mga kapatid natin hindi katoliko. Nadodraw tayo towards them kasi alam natin ang naging buhay nila eh. They were selfless. Isipin po ninyo, imahe ni Hitler. Madodrawn ka towards him? Hindi. Nako. Kung pwede lang nating ipagpagawa ng rebulto yung mga mahal natin sa buhay na may malaking sakripisyo para sa atin, gagawin natin. Kung pwede lang nating iukit ang mga pangalan nila sa mga pader, sa mga bakal, sa mga gagawin natin. Pero sapat na yung maipatayo natin sila ng rebulto at maiukit ang kanilang pangalan sa puso natin. They will be in our hearts forever. Pag linggo, pag may nag-iimbita sa akin, ang sagot ko sa lagi ay no. Kasi pagod na pagod ako tuwing linggo. Pero ito, yung mag-asawang kinukwento ko, birthday ng misis, at 26 years na silang nagsasama. Pupuntahan ko, kahit ma-traffic pa ako, kahit pagod na ako. Kasi maaaring hindi sila mayaman, hindi sila kilala. Pero yung respeto ko, yung paghanga ko, nakuha
nila. Yun ang totoong karangalan. Hindi dinidikta, hindi pinipilit, hindi hinihingi. Binibigay na kusa ng mga taong nakakaalam ng kabutihan mo, ng paninindigan mo, ng kababaang loob mo, ng pagiging selfless mo. Ito sana ang hilingin natin na karangalan.